magpakailanman hindi magbabago. Ang kaupag ka, kasawa ka sa lalaking kausap o kagawi. Ay, huwag mo iwan. Huwag mo ko iwan. Ako ay may tanong sa mga kababaihan dyan. Kapag nahuli mo iyong mister na nagtaksil at kayo ay naghiwalay na, ikaw ba ay may karapatan ng umibig muli kahit kayo'y kasal pa rin sa mata ng Diyos at sa simbahan? Paano kung nais ng inyong mga anak na balikan mo ang iyong asawa para manatiling buo ang inyong pamilya? Yan ang napakahirap na sitwasyong kinasasangkutan ng bida sa ating totoong kwento ngayong gabi. Natitiyak kong iba-iba ang inyong opinyon tungkol dito. Kaya't halina't tunghayan natin kung ano ang dapat niyang ginawa at kung sino ang kanyang pinili. Dito sa aming episode na pinamagatang Mula Asawa Hanggang Awa. A Married Woman's Story. Maris, ganun mo kasi yung itsura mo. High school reunion yun to, tapos di ka nakapag-askaso, di ka mamig-ayos. Wala ka namang ganang kasama. Wala na kasi akong ibang maisuot eh. Alam mo naman, lumalabas lang ako kapag nag-grocery. Inalagaan ko pa yung mga bata kanina. Maris! We're glad na nagpakita ka na. At buti naman sinama yung husband mo. Hey! Hello. Ano mo, swerte mo, Maris? You look so happy. Tara, tumulong kayo dito. Tara. Sige, sis. Maiwan ko muna kayo saglit. Salamat. Excuse mo. Kanino galing? Hindi ko po alam. Basta may nagpapabigay po sa inyo. Salamat. Bakit ganyan yung tsura mo? Selos ka? Uy, Bakit naman ako magsiselos? Eh, halos naman ata lahat ng babae dito binigyan yan eh. Alam mo, Maris, alam mo naman na alam ko na hindi mo ako kaya magbalik sa ibang lalaki. O Maris, umpisahan natin. Paano ba nga nagkilala ni Edward? Nung una po na wrong number lang siya, Ay, tinawagan niya ako. sa cellphone ba o sa, landline? landline. Okay. O, tapos? Tapos hanggang sa tinanong niya na ako, usap-usap, siguro style niya, ganyan. Gano'ng katagal bago ka napa-oo? Ilang months lang po. Ha? Ilang months lang? Wala, hindi mo pinahirapan, gano'n. Baka naman ikaw una na in love. Hindi naman po kasi hindi ko pa siya nakikita eh. Eh ano naman yung mga katangian niya na later on, nakilala mo na, di ba? Yung nakapagbigay sa'yo ng desisyon na, sige na nga, ito nang gusto kong pakasalan. Responsible siya, tapos masipag, thoughtful. likod-likod kasi. Pawis na pawis. Tingin nga. Pero ang bango pa rin. Kayo talaga ang nagpapalakas ng loob ko at nagtatanggal ng pagod ko. No? Balik mo. At
At ikaw, kuya, payakap. Mami, hindi na ako baby. Anong hindi, baby? Para sa akin, baby ka pa rin. Ayaw mo. Mami! Mami! Kuya, kuya naman! Mami! Kaya ka naman, kuya! Marty, umaki! Daddy! Okay. Say goodnight to daddy na. Good night. Night po. Sleep na, sleep na. Oo, diretso na sa Mami. kwarto, ha? Dumating na nga pala yung statement account ng credit card mo. Nagtataka lang ako kasi may parang maraming charges, parang triple yung charges mo ngayon. Hindi kaya merong unauthorized purchases yun. Alam mo naman uso yung scam ngayon, di ba? May mga pinurchase kasi na appliances, wala ka namang inuwi rito. May gamit din ng babae. Meron ba? Wala yan. Ginamit ko yung credit card ko pambili ng mga gifts sa clients. Di ba pag ganun, sinushoulder na ng kumpanya yon? Bandahin mo tanong. Pinagdududa mo ba ako? Binibilangan mo na ako sa lahat ng mga expenses ko? Bakit ikaw? Binibilangan ba kita sa lahat ng mga ginagastos mo sa mga perang binibigay ko sa'yo? Umuwi na nga akong pagod. Yan pang sasalubong mo sa akin? Ay, pasensya ka na. Huwag mo na akong hintayin, ha? May emergency meeting lang kami. Ha? Gabi na. Meeting? Di ba pagod ka na? Emergency nga eh. Bagamat sa estado ng kanilang buhay ay kaya nilang kumuha ng kasambahay, mas pinili ni Maris na siya na lamang ang personal na mag-asikaso sa pangangailangan ng kanyang asawa at mga anak. Sa pamilya na lamang umikot ang pang-araw-araw na buhay ni Maris. Pasensya ka na, Alisa. Hindi tayo madalas magkita simula nang mag-Japan ka. Tapos, eto, ngayon pa. Nasa na ba kasi ang magaling mong asawa? Siya yung lalaki. Siya yung dapat nakasama ng anak mo nagpapatuli. Naku, Marisa, baka hindi mo alam may monkey business ang ginagawa yan sa Edward. Sandali. Kamusta ka na? Naalagaan mo pa ba yung sarili mo? Ma'am? Opo. Mami! Nak, Mami, natatakot po ako. kala ko big boy ka. Huwag kang matakot. Nandito si Mami, ha? Hawak kita. Dok, okay lang po. O Eddie, ikaw na. Ikaw na ang may award na ulirang ina. Pero paalala lang ha, walang pinaparangalan bilang martir na asawa. Kaya ayusin mo nga yung sarili mo. Baka mamaya iwan ka ni Edward, bahala ka. Ba't kaya yung tsura mo? Sabi mo mag-ayos ako, di ba? Kaya, eto. Gusto mo masahin kita. Alam ko pagod ka sa convention. Palit ka nga. Sagwa na yung tsura mo. Marami ka bang maruruming damit?
ha? Kunin ko na, ha? Bakit ka may panty sa bag mo? Kanino to? Sa babae mo? Babae? Anong babae? Anong babae ang pinagsasabi mo? Baka kay Jenny yan, sa assistant ko. Siguro sa kakamadali niya, nailagay niya sa bag ko. Hindi ko nagamit ang pinag-aralan ko. Pero hindi ako tanga. At lalong hindi gago yung assistant mo na burara, ilalagay yung panty niya sa bag mo? Sabi mo sa akin, saan ka ba talaga galing? Sinisimula mo na ba akong pagdudahan ulit? Sinasabi ko, wala akong babae! Mom? Dad? Are you fighting? No. Hindi anak. Nag-uusap lang kami tungkol sa ibang business ng daddy mo. Matulog ka na. Matulog na kayo magkapatid. I'll just read your book. Come on. Okay. Is Edward here? Pwede pa munang malaman kung sino ka. Maris? Sandra? Ginagawa mo rito? Visiting you. And your house. Paano ko naman madedesign ang bahay mo kung hindi ko makita, di ba? Maris, siya nga pala si Sandra, yung kinomisyon kong interior decorator. Sandra, siya nga pala si Maris, my wife. Wala ka yatang nabanggit sa akin tungkol dyan. Tsaka wala namang dapat ayusin pa sa bahay na to, ah. Well, this house needs an overhaul. Marami ng lumang furniture ang kailangan palitan ng bago. Just the other night, pinakita ko na kay Edward lahat ng very exquisite na muebles ko. Makinis. Malinis. At nagustuhan mo naman yun, right, Edward? Maris, hindi kaya mag-prepare ng merienda para sa bisita natin. Rito. Di ba sinabi ko sa'yo nandito ang asawa ko? Tsaka bakit mo nilagay yung panty mo sa bag ko? I gave you that as a souvenir para maalala mo ako. So now you know, you have to answer to my calls and my texts or else basta na lang ako susulpot dito. Okay? Sa unang kita pa lamang ni Maris kay Sandra, ay tila nakaramdam na agad siya dito nang kung tawagin ay woman's instinct. Dahil sa pagdududang ito, lagi nang binabantayan ni Maris ang mga kilos at galaw ng asawa. Si Mister ay meron ng, alam mo na. Cold na siya. Oo. Tapos, yung hindi na siya sweet. Oo. Kasi dati sweet siya. Hanggang sa makatanggap siya ng isang kaduda-dudang wrong sent text message mula kay Edward. Kaya lihim na susundan ni Maris ang asawa sa pinag-usapang oras at lugar na nakalagay sa naturang mensahe. Oh, sige. Paalam. Are, ano ah? Wala na ako siya, ha? Oh, sige. Mag-ingat. Ikaw muna, ladies first. Sige. Sorry. Ito.
Oo, yan. Maris? Hindi nakiusap, hindi humingi ng tawad, hindi ko Hindi. nagagawin. Patawarin mo ako, Hindi. nagsinungaling ako. Hindi. Ikaw ang mahal ko. Ay, chuchu, wala. Ay, kakainis namang asawa yan. Pwede ba kitang maging ka-textmate? Gago naman kasi ang asawa mo. Kaninong galing ito? Sino ba to? Ba't alam niya ang tungkol sa amin ng asawa ko? Mami! Daddy! Mami, tulong! Pasok na kayo. Doon na, doon. Upo kayo doon. Upo kayo doon. Ano kayo, ha? Ano nangyari? Natakot kasi sila doon sa nagwawalang lalaking lasing doon eh. Well, everything's gonna be alright, okay? Safe na kayo. Tumawag na rin ako doon sa village guard, ha? Halika, dito ka. Daddy, Dito ka. Oh. buti na lang nandito kayo. Safe na kami. Doon napagtanto ni Maris ang mahalagang papel ni Edward sa kanilang pamilya. At dahil kailangan ng mga anak niya ang isang ama, isang hakbang ang lakas loob na gagawin ni Maris. Siguro naman sanay ka na sa confrontation scene sa mga pelikula. Huwag kang mag-alala. Wala itong sampalan, sabunutan, dahil hindi kita papatulan. Simple lang pakiusap ko. Iwanan mo ang asawa ko, walang gulo. Eh kung ayoko, ang gagawin mo? Tsaka bakit pa tuwing nagloloko ang asawa, eh ang kabit ang biniblame nyo? Hindi ba dapat ang wife ang biniblame? Kasi if I were in Edward's shoes, I wanna be surprised kung ipagpalit ka niya. I mean, look at yourself. Sa sobrang luma ng looks mo, mukha ng antique yung itsura mo. Ayoko talaga sana ng patot sa dahan pa eh. Pero parang namimilit ka. Pagbibigyan kita. Nakakahiya sa'yo eh. Akala mo na insulto mo ako? Nung tinawag mo akong antique? Remember, ang antique, sila ang mamahalin. At Ulrich, hindi kami peke. Maris! Edward, nakita mo yung ginawa ng asawa mo? Sinugod ako dito, iniskandalo, sinaktan pa ako. Maris, umalis ka na. Umalis ka na, Maris.
umalis. Wala na ba tayong ibang magagawa? Para masave yung marriage natin. Para sa mga bata. Don't worry, magbibigay pa rin ako ng suporta sa mga bata. I've already warned you, Maris. Dati tinanong mo ako kung mahal pa rin kita. This is my answer. Daddy! Sige na. Mommy, iwan Sige na, na, sige na. Daddy! Bibisita ako. Daddy! Bakit ba ngayon pa nagloko to? Sunod-sunod na kamalasan. Bakit? Maris! Relax! Ano ka ba? You need to slow down para makapag-isip ka ng maayos. Slow down. Anong sinasabi mo slow down? Eh magmukmok nga hindi ko kayang gawin, di ba? Mamaya pagkatapos anong gagawin ko? Ipiprepare ko ang dinner nila. Hindi ako nagreklamo. Wala ako reklamo. Pero hindi ako pwedeng pumalpak. Hindi lang bilang ina nila, kundi bilang tatay na rin nila. Ang nangyayari kasi, ako nagigilty eh. Alam mo, parang kasalanan ko kung bakit nawala ng ama ang mga anak ko. Eh bakit hindi mo ipagtapat sa mga anak mo na kaya umalis ang asawa mo dahil sumama sa ibang babae? Kasi nga mga bata pa sila. Ayaw ko magulo ang isip nila. Hindi baling ako ang masisi, wag lang mag-suffer ang mga anak ko. Naintindihan mo ba? Ewan ko sa'yo, Maris. Hindi ko alam kung martir ka o talagang malaking tanga ka lang. Yung kolektor yan. Huwag naman sana kami maputulan ng kuryente. Ito naman kasing si Edward eh. Kung hindi delayed, kulang naman yung suportang perang pinapadala para sa mga bata. Kanino galing to? Bakit iniwan dito? Dear Maris, chocolates to make you smile. Alam ko kasing malungkot ka. Walang pangalan. O ngayon, Maris, sabihin mo sa akin na puro hindi magagandang nangyari sa buhay mo. May good news din kaya. Tulad nitong chocolate. Oy, my secret admirer. Sino yan, ha? Hindi mo kinakwento sa akin yan. Sino yan, Maris? Oy. Edward, baka naman pwedeng i-on time mo naman yung papapadala mo ng pera sa mga bata. Kaya kung hindi pa ako sumasideline sa pagbe-bake ng mga cupcake eh, paano kami magsusurvive? Ano? Ano wala kang pera? Pinabalitaan ko pa nga eh, tinulungan mo magtayo ng business yung babae mo. Oy, huwag mo akong binababaan ng telepono ng ganun, Edward, ha? Hindi kita aabalahin pa kung hindi lang dahil sa mga anak mo. Oo. Gagalit ka kagad dyan.
Alam mo, Maris, hindi bagay sa'yo. Mas maganda ka pa rin pag ngumingiti ka. Sino to? Bakit alam mo na kasumangot ako? Hindi na importante kung bakit. Ang mahalaga, nakausap na kita. Nga pala, natanggap mo ba yung tsokolating pinadala ko sa'yo? Sino ka ba talaga? Bakit mo alam ang pangalan ko? Ang bahay ko? Saan mo nakuha yung number ko? Stalker ka ba? Pagpalagay na nating stalker mo ako, pero ibang stalker to, ha? Stalker na in love sa'yo. Stalker. Ano ko, artista para i-stalk niya? Sa una ay binaliwala lang ni Maris ang lalaking nagpakilala bilang stalker niya. Ipagpapatuloy na lang ni Maris ang sideline na pagbibake ng cake para ipandagdag sa pagtataguyod sa mga anak. Hanggang muli na namang subukin ang katatagan niya bilang isang ina. Pag natapos ako rito, mababasahan na kita ng storybook mo, anak ko, ha? Buti nga, marami nag-order ng cupcake ng mami. Basta pag kumita na ang mami, bibilang kita ng bagong toy mo, ha? Marty. Katulog na. Anak. Marty. Ay, sa kwarto na tayo, ha? Marty. Ay, Diyos ko. Nilalagnat ka. Anak, nilalagnat. Marco! Marco! Tumawag ka ng taxi, anak! Nilalagnat ang kapatid mo! Ay, Diyos ko. Iligtas niyo po ang anak ko. Huwag naman po. Tatanggapin ko po lahat ng pagsubok niyo. Huwag lang naman po sa anak ko. Huwag naman po. Maris, kamusta yung lagay ng anak mo? Ikaw na naman. Paano mo na naman nalaman na may sakit ka? Pwede tigilan mo na ako. Patong-patong na yung problema ko eh. Sasabay ka pa. Dadagdag ka pa sa gulo ng buhay ko. Teka, sandali. Wala naman akong masamang intensyon eh. Gusto ko lang ipaalam sa'yo na hindi ka nag-iisa. Maris, nandito ako. Handa akong makinig sa'yo. Makinig? Meron pa bang taong gustong makinig sa akin? Asawa ko nga hindi pinakinggan yung pakiusap ko. Pati ang Diyos bingin na sa mga dasal ko eh. Kasi kung naging masamang asawa ako, tatanggapin ko to lahat. Tatanggapin ko lahat ng pagsubok niya sa akin. Pero hindi ako naging masamang ina. Hindi ako masamang ina. Huwag naman yung pahirapan ng anak ko. Kahit yun lang, dun lang pakinggan niya ako. Hindi ako masamang ina. Buti na lang naagapan yung dengue niya. Buti nga. Yung sinasabi mo nga palang stalker, paano niya nalaman na may sakit ang anak mo? Tsaka, bakit parang ang dami niyang alam sa buhay mo? Siguro taga-village niyo lang yun. Secret admirer mo. No? Pero alam mo, kung sino man siya, nahihiya ako.
Kasi kagabi parang talagang napagbuntunan ko siya ng sama ng loob ko eh. Pero nung nasabi ko naman, parang gumaan ang dibdib ko. Eh di good. Feeling ko naman dyan sa stalker mo, harmless naman yan eh. Tsaka parang nakakakilig kaya yun, no? Yung may pa-mysterious effect pa siya. Tsaka ang useful niya sa'yo, aside sa secret admirer na, meron ka pa stress reliever. Alam mo kasi, Maris, minsan, masarap makipag-usap sa mga taong hindi naman natin kilala. Alam mo ba, sa Japan, anong ginagawa ko pag buryong-buryo na ako? Naku, kung sino yung mga katabi ko sa train, kahit hindi ko kilala, chinichika ko talaga. Kaya gugugulang yung stalker mo. At least, di ba? Papagaan yung loob mo. Magmula nga noon ay sinasagot na ni Maris ang mga tawag sa kanya ng stalker niya. Subalit kahit anong pilit ni Maris na alamin ang pagkatao ng stalker, ay hindi pa rin ito magpapakilala. Sa tulong na pagbibigay lakas ng loob ng kanyang stalker, ay muling tatatag si Maris. Muling babalik ang sigla sa buhay niya. Hanggang muling makakaahon si Maris at makakapagpatayo na siya ng negosyo niyang laundry shop. Salamat po. Ingat po. Sorry Anong sinasabi mo dyan? Hindi, no. Small-time businesswoman pa lang ako. Pero bukod sa parami na ng parami ang mga customer ko, dapat sa'yo yata ako unang magpa-thank you, hindi ba? Salamat. Kasi kung hindi dahil sa'yo, hindi ako magkakalakas loob na magtayo ng negosyo. Siguro hanggang ngayon, hindi pa rin ako nakaka-let go at nakaka-move on dun sa ginawa sa akin ng asawa ko. Ex-husband pala. Buti ka pa, nakamove on na. Samantalang ako, hindi na yata ako makaka-move on sa'yo eh. Maris, pwede na ba akong manligaw sa'yo? Ikaw, alam mo, puro kakalokohan eh. Nagtitripan mo ako. Hindi seryoso ako. Bakit? Seryoso din naman ako Alam mo, hindi biro yung nangyari sa akin. Hirap na kaya magtiwala. Ganyan naman kayo mga lalaki, pare-pareho lang kayo. Sa simula lang kayo magaling manuyo eh. Uy, bahin mo naman ako sa kanila. Paano ko nga malalamang iba ka? Hindi ka nagpapakilala. Hindi pa kita nakikita. Sige, hayaan mo. Malapit na. Malapit na malapit na. Ganda mo talaga, Maris. Malabo lang mata mo. O kaya, bulag ka, no? Kaya ka hindi nang papakita sa akin. Ako, sasabihan mo maganda. Wala yan sa bokabularyo ng dati kong asawa. Baka naman kasi may sira sa ulo yung dati mong asawa kaya hindi niya nakikita sa iyo. Pero para sa akin, maganda ka. Lalo na dyan sa damit na suot mo. Ikaw nga pala, sinuot mo yung regalo ko sa'yo. Nakikita mo ako ngayon? Nandito ka ba? Oo. Nandito sa likod mo.
Saan galing? Hindi ko po alam. Basta may nagpapabili po sa inyo. Dear Maris, chocolates to make you smile. Alam ko kasing malungkot ka. Walang pangalan. Meron pa bang taong gustong makinig sa akin? Asawa ko nga hindi pinakinggan yung pakiusap ko. Ikaw si Alan? Alan Reyes? Schoolmate kita nung high school. Ikaw ang stalker ko? Maris, pwede ba kitang mayaya sa restaurant? Kain tayo sa labas para makapag-usap tayo ng maayos. Okay lang ba yan? Alan? Oh. Okay na yung sa cellphone na lang tayo mag-usap. Hindi pa rin talaga ako makapaniwala. Tagal mo akong pinag-isip kung sino ka talaga eh. Bakit ba hindi ka kaagad magpakilala? Maris, marami ng beses gusto kong magpakilala sa'yo. Kahit nung high school pa lang tayo. Eh wala, dinedma mo ako kahit nga yung mga love letters na pinadala ko sa'yo eh. Kaya yun. Tuluyan na nawalan ng lakas ng loob para pakilala sa'yo. Pinilit kong kalimutan ka. Sinubukan ko ang maligaw ng iba pero hanggang ngayon kahit may asawa ka pa, ikaw pa rin yung hinahanap-hanap ko eh. Alam mo, ang tagal ko hinintay ito pagkakataon na to na maging malaya ka, Maris. Pero kahapon, reject mo na naman yung offer kong makasama ka kahit sandali. Alan, gusto ko rin naman makasama ka. Kakausapin pa ba naman kita kung ayaw ko. Kaso mahirap eh. Baka may makakita sa atin. Ayaw kong pag-isipan tayo ng masama ng ibang tao. Ano masama doon? Matagal na naman kahiwalay na asawa mo, di ba? Ako, binata ako. Maris, handa naman kitang panagutan. Sagutin mo lang ako, Maris. Mahal kita mula noon hanggang ngayon. Sana ngayon, mahalin mo rin ako? Alan, mahalaga ka na rin sa akin. Pero hindi ko pwedeng i-commit ang sarili ko. Kasi kahit hiwalay ako sa asawa ko, isa pa rin akong ina. At may responsibilidad ako sa mga anak ko. Sige. Sige, masaya na ako na alam ko na mahalaga rin pala ako sa'yo. Sige, maghihintay ako. Hihintayin kita, Maris, kung kailan ka handa, ha? Hindi ako susuko. Mabilis na lilipas pa ang mga taon at sa patuloy nilang komunikasyon ay tuluyan ang mahuhulog ang loob ni Maris kay Alan. Pero bagamat batid ni Maris na mahal na niya si Alan, pipigilan pa rin niya ang damdamin alang-alang sa mga anak. Hanggang sa ikasal na ang panganay niyang anak na si Marco. Nak! Mami! Best wishes. Thank you, Mami. Congrats, best wishes. Marco, mahalin mo yung asawa mo, ha? Huwag na huwag mong lolokohin. Ma'am, paano ko na nga pala niyan? Bukas na ang flight ko to Singapore para sa exchange student program sa school. Sila kuya naman, nilipatan ng new house nila. Tapos, wala ka na makasama sa bahay. Anak, kaya kong mag-isa. Medyo maninibago kasi sanay ako ng kasama ko kayo. Pero alam mo anak, masayang-masaya ako dahil nakikita kong unti-unting natutupad ang mga pangarap niyo. Masaya ako bilang nanay.
Edward, salamat. Salamat kasi kahit ganito yung nangyari sa atin, hindi mo pinabayaan ang mga bata. Si Sandra, Ewan ko sa kanya. Busy raw siya eh. Eh, ikaw. Asan yung lalaki mo? lalaki. Sinong lalaki? Yung lagi mo raw ka-text. Sabi ng anak mo. Si Alan. Hindi ko lalaki si Alan, Edward. Kaibigan ko siya. Ilang linggo na rin kami hindi nagkakausap. Maris. Sorry ah. Sorry sa nagawa ko sa'yo dati. Wala na yun. Kalimutan mo na yun. Alan? Alang ka dyan. Si Alisa to. Nag-isa ka na naman ba dyan sa inyo? Gusto mo ba umalis tayo o kaya samahan kita dyan mag-overnight? Eh, kasi nag-aalala ako sa'yo dahil alam kong mag-isa ka lang dyan. Okay lang ako, Alisa. Anong okay? Alam kong malungkot ka. Pwede ba, Maris, tigil-tigilan mo na yung pagiging martir mo? Matagal na kayong hiwalay ng asawa mo, tsaka tapos na rin yung obligasyon mo sa mga anak mo. At ngayon nag-iisa ka na, pwede ba kaligayahan mo naman ang isipin mo? At kung si Alan makakapagbigay sa'yo nun, aba, edi magparamdam ka sa kanya. Ay, hindi ba nakakaalangan? Sa ganitong edad ko, ngayon pa ako. Kiber sa edad mo. Ano ka ba? Hindi nagkaka-wrinkles ang puso, Day. Tsaka alam mo, ang pag-ibig, parang pagre-renew lang ng visa yan sa Japan. Swertihan. Kaya naku, wag mo nang pakawalan si Alan. Ha? Okay, bye. Nang gabi ding iyon, isang matagal nang pinipigilang emosyon ang bibigyang kalayaan ni Maris. Makikipagkita na si Maris kay Alan. Alan? Handa na ako. Sasama ako sa'yo. Kahit saan. Wala na akong pakialam kung ano sabihin ng mga tao. Wala na makakapigil sa atin.
May problema. Maris, bakit ngayon lang? Bakit ngayon ka lang nagdesisyon ng ganito? Ba't ngayon lang kung kailan huli na yung lahat? Nakipagkita ako ngayon sa'yo dito para magpaalam. Maris naman, ang tagal kitang hinintay. Akala ko wala na mangyayari sa atin eh. Kaya nagdesisyon na rin ako. Maris, aalis na ako. Pupunta na ako Amerika para magpakasal. I'm sorry, Maris. Sorry. I'm sorry. Nakipagkita ako ngayon sa'yo dito para magpaalam. Ang tagal kitang hinintay. Akala ko wala na mangyayari sa atin eh. Kaya nagdesisyon na rin ako. Maris, aalis na ako. Pupunta na ako Amerika para magpakasal. I'm sorry, Maris. Marco, nak? Napatawag ka. Ma, si Daddy nandito sa ospital. Na-stroke siya, Ma. Nak. Ma. Kamusta raw lagay ng daddy mo? Nagsisure na naman daw si Dad. Bakit ikaw lang ang nandito? Nasaan si Tito Sandra mo? Yun nga, May. Iniwan na raw doon, babaeng yun si Daddy. Kaya nga siguro na-stroke to si Dad eh. Naguluhan man si Maris sa bagong pangyayaring iyon sa kanyang buhay, ipagdarasal pa rin ni Maris na makaligtas sa bingit ng kamatayan ang dati niyang asawang si Edward. Kaya makakasiguro sa ginawa ko sa'yo. Huwag mong isipin yon. Ngayon, dapat ang iniisip mo lang paano kang magpapagaling, magpapalakas. Paano nga pala si Dad niyan kung inabandon na siya ni Tita Sandra? Sino mag-aalaga sa kanya? I want to help, kailangan ko na bumalik agad ng Singapore for my studies. Ikaw, kuya, pwede bang sa'yo mo si Dad? Pwede naman, kaso masaya lang rin kasi pagbubuntis ng asawa ko ngayon. Baka hindi ko rin maalagaan na maayos si Daddy. Huwag niyo nang intindihin yun. Huwag niyo isipin yun. Ako na bahala sa daddy niyo. Ma,
Sigurado ka ba? Nung ikinasal kami, nangako ako sa Diyos. Sasamahan ko siya. In sickness and in health. Bilang asawa pa rin niya. Responsibilidad ko ang alagaan siya. Presko ka na. Makakatulog ka na ng mahimbing. Kung may kailangan ka pa, nasa kabilang kwarto lang ako. Alan, anong ginagawa mo dito? Akala ko ba nasa Amerika ka? Nakipag-divorce na ako sa asawa ko sa States. Hindi ko pala kaya makisama sa iba, Maris. Ikaw pa rin yung hinahanap-hanap ng puso ko eh. Mahal na mahal pa rin kita. Bakit ka bumalik? Tahimik na ang buhay ko. Masaya ka ba, Maris? Na hanggang ngayon, parang alila ka pa rin ng asawa mo may sakit eh. Sa batas at sa mata ng Diyos, asawa ko pa rin siya. Di ipanal niyo yung kasal niyo. Tutulungan kita. Tutulungan kita kahit ako pa magbayad ng annulment niyo, makawala ka lang sa lalaking yan. Maris, mahal mo ko, di ba? Pues patunayan mo. Patunayan mong mahal mo ako. Bukas ng gabi, babalik ulit ako dito. Itutuloy na natin yung plano natin. Sasama na tayo. Nahihirapan na naman akong piliin isa-isa. Uma, ako na dyan. Akin na. Sige na ma, magpahinga na. Ako na. Ma, hayaan mo. Pag nakapanganak na yung asawa ko, kami naman na mag-aalaga kay Daddy.
Sige naman, magpahinga ko muna dyan. Mami, thank you nga pala sa lahat Sa lahat na nagawa mo para sa amin. Nakita ko kasi yung hirap ng asawa ko ngayong nagbubuntis siya eh. Nakita ko kung paano kahirap rin sa amin. Lalo na ho siguro na halos kayo lang nagtaguyod sa amin. Kaya gusto ko sana makabawi sa'yo, Mami. Kahit anong gusto mo, kahit anong kailangan mo, ibibigay ko sa'yo. Kasi dati, nung kami yung may kailangan, ikaw yung palagi nandyan. Ngayon, kung ano man maging desisyon mo, kung ano makakapagpasaya sa'yo, Mami, gagawin ko at susuportahan ka namin. Kasi mahal ka namin, Mami. At mas gusto lang namin na maging masaya ka. Dahil sa sinabi ng anak kay Maris, nang gabing iyon, magiging maluwag na ang dibdib ni Maris sa kanyang pagpapasya. Nakauwi ka? Nasawa ka sa lalaking kausap o kagabi? Ay, huwag mo iwan. Huwag mo ko iwan. Dahan-dahan. Lapit na. Oh. O, kaya mo. Dito ka muna. Ha? Magsasaing lang ako. Alice. Salamat ha. Kahit ako yung unang nangiwan sa'yo, hindi mo pa rin ako iniwan sa huli. Sana na mabatawad mo na. Sana mahal mo pa rin ako.
Maris, mahal mo pa rin ba ako? Edward, hindi lang pagmamahal ang sekreto ng pagsasama ng mag-asawa. Mas higit ang commitment at maraming sakripisyo para manatiling masaya ang isang pamilya. Mami, Daddy, ito na po yung po nyo. Binayak mo yun. Sa loob ko. Hi ka na kayo na kayo. Sa loob, sige na. Sige. Kaya na. Hindi maglalaho. Ang himig natin ay awitin ko. Sana'y pakinggan, tayo ay walang hanggan. Magpakailanman, hindi magbabago. Ang sinisigaw nitong ating puso. Ano yung mga natutunan mo dyan na pwede nating ipayo? Yung mga hindi pa sila mag-asawa, pag may nakita silang hindi nila gustong ugali ng lalaki, na kasi di ba may mag-boyfriend pa lang nanliligaw na sa iba, may nililigaw ang iba. Pagka ganun, hiwalayan nun niya na kasi dadalhin yan hanggang sa pag-aasawa. Correct. Oo. Kasi baka iniisip nila magbabago ito na pag magkasama na Mangangako kami. sila na hindi na ako magagan pag mag-asawa na tayo. Hindi na babago. Ano? Okay. Tapos ano pa? Tapos, sa mga may asawa naman, lagi niyong ilagay ang Diyos sa gitna. Lagi kayong magdasal na magpasalamat kayo at humingi ng tulong na ang hiningi ko kasi noon is yung patatagin pa ako. Hindi ko hiniling na bumalik sa akin ang asawa ko. Ang hiniling ko na lang is patatagin niyo pa ako sa mga problemang dadating. Alam mo, Maris, ako talagang pinapahanga mo dahil binigyan buhay mo yung vows, yung marriage vows na sinasabing for better or for worse. Maris, thank you so much. Thank you so much sa kwentuhan natin. Naku, nakakatuwa talaga itong kwentong to. And good luck to you and Edward and your family. Thank you very much. Thank you. Kung tayo man ay sang-ayon o hindi sa naging desisyon ni Maris, hindi natin siya masisisi na kanyang piniling tanggapin muli ang kanyang asawa para manatiling buo ang kanyang pamilya. Madalas, sa kagustuhan nating maging malaya at muling lumigaya, maraming buhay ang nasisira at naapektuhan, lalo na ang ating mga anak. Kaya ang aking paalala sa lahat, pag-isipang mabuti ang mga mahalagang desisyon sa buhay. Pag-aralang maigi ang taong pipiliin mong makasama habang buhay. Dahil ang pag-asawa at ang pagiging isang ina ay isang lifetime commitment na hindi na natin maaaring basta-bastang baguhin o talikuran. Ngayon, bukas, at magpakailanman.